sa Discipler Christian Church. DCC is a family, so let's welcome each and everyone po. Pwede bang kawayan mo yung nasa mo? Ayan. Pwede bang i-heart sign mo naman yung nasa kaliwa? Okay. Welcome po and praise God. Nandito po muli tayo para sumamba sa Panginoon. If you are here for the very first time, o ngayon ka lang po ulit nakabalik, ayan, sa pagsamba, meron po ba pwedeng magtaas ng kamay? Medyo shy pa, okay? Pero we want to express po yung appreciation and welcome home sa tahanan po ng Panginoon. We're excited to know more about you po. So, sana later, after po ng worship, magstay muna po kayo ng kahit konting minuto lang and let our leaders po to reach out po sa inyo through prayer. Few announcements lang po. This week, meron po tayong mentoring. That's Tuesday po, 6 p.m. So magkita-kita po tayong lahat at patuloy po na matuto at magsanay bilang lingkod ng Panginoon. Ganyan din po, prayer power is continuous po every Tuesday, Thursday, and Saturday, 9 p.m. via Google Meet. So anytime, anywhere po, pwede kayong mag-join and may mga link po na isi-send. Nawa po, mas maging matatag yung ating prayer life through that prayer power. Then next po, moving up. So lahat po ng SOL1, SOL2, and SOL3 students, lahat po ay ini-encourage po sa susunod na linggo to attend because mayroon po kayong moving up ceremony. So, praise God, nakatapos kayo ng 10 lessons and hopefully po talagang madagdagan pa yung mga lingkod ng Panginoon para magamit po tayo lahat sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, last po, announcement to all students, meron po kayong picture taking sa Tuesday mentoring. So, wear your semi-formal attire or white attire, white top po, para po sa inyong picture taking in preparation for your moving up next Sunday. And last but not the least po, we're encouraging also po not just to praise God and worship Him, ganun din po, ibigay din po natin yung kaloob natin sa Panginoon. So, ang ating pong offering box is always available sa likod po ng ushering table. So, meron din po tayong mga envelope. Pwede nyo pong ilagay doon ang inyo pong tithes and offering. So, let's prepare our hearts po sa pagsamba sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at umpisahan natin sa isang panalangin. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa po na nandito ngayon. We pray, Lord, na hipuin mo yung buhay ng bawat isa sa pagpupuri, pagsamba at pakikinig na yung mga salita. Maraming salamat po, and we pray sa buong programang ito, sa buong linggong ito, yung blessings sa mga tatanggap namin, Panginoon, ay patuloy na laging sa iyo lamang, Lord God. Ang papuri at pasalamat. Maraming salamat din po at patuloy na hipuin niyo yung buhay namin sa pakikinig ng iyong mga salita at maibaon po namin to sa pag-uwi sa aming mga tahanan, may sa buhay po namin to sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malakas nga pong papuri ang ibigay natin sa ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Tunay, Panginoon, sa mga oras na to, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Tunay, Panginoon, nasamahan mo kami, babaan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang manahanan ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord Jesus! Hallelujah! Nawon, sama-sama po tayong umawit ng may sigla sa Panginoon. Lift the name of Jesus! I come to you with a grateful heart for things you've done. I come to you
giving all my praise for this day you made. You're amazing, forever reigning, my God. There's no one like you. There's no one like you, none beside you, my God. Everywhere I go, come on. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I lift your name up. I lift your name. I lift your name up. 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 I come to you with a sacrifice to lift you high. I come to you every night and day, Lord, to give you praise. You're amazing, forever reigning, my God. There's no one like you, none beside you, my God. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I 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 lift your name up. Whatever comes my way, I will lift you up, giving you my praise. I will never stop. You're surrounding me. Your love overflows. I will lift your name everywhere I go. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I 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 lift your name up. Wherever it comes my way, I will lift you up, giving you my praise. I will never stop. You're surrounding me. Your love overflows. I will lift your name everywhere I go. Everywhere I go. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Everywhere we go, we will lift your name up, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Tunay, Panginoon, sa mga oras na to. Narito kami, Panginoon, na iyong mga anak. Nagpupuri, sumasampalataya, at tinataas ang iyong dakilang pangalan. Oh, Jesus. Come on, church, sa mga oras na to, ibukas mo yung puso mo sa Panginoon. Ibukas mo yung buhay mo at papasukin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We welcome your name, Lord Jesus. We welcome your spirit, Lord Jesus. Come on. Kalimutan mo muna yung mga problema mo, yung mga dalahin mo. At magsimula kang lumapit sa Panginoon. Sapagkat naririto tayo para sa Panginoon. Naririto tayo upang sambahin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Come on, open our hearts to the Lord. Papasukin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Magsabi ka ng papuri, ng pasasalamat sa ating Panginoon. Itaas mo ang pangalan ng
aming kalagitnaan. Come on! Yes, Lord Jesus! We praise your name, Lord Jesus! Tunay, Panginoon, na kayo lamang aming itataas. Kayo lamang aming pupurihin, Panginoon. Babaan mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Oh, Holy Spirit, we welcome your presence, Lord. We welcome your Holy Spirit, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Holy Spirit, Jesus. Holy Jesus. Come on, sama-sama tayo umawit sa Panginoon na nagmumula sa ating mga puso. Yes, Lord Jesus. Praise you, Lord. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you, Lord. I need you more than ever. Nothing else satisfies all my life. All my life I surrender, 'cause I live for you. I live for you, 'cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are. Come on, sabihin natin sa Panginoon. Yes, Lord. We desire, Panginoon. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, not that my heart is open. I'm ready for you, Jesus. I am ready for you. Come on. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. 'Cause I came for you. I came for Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, Lord. Send your fire. Release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Come on, make way for Lord.
Lord, let your spirit move. Have your way. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. Make Come on, make room for Jesus. Make room. Oh, Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Come on, send your fire. Send your fire. Yes, Lord. Release Release your your power, power. Jesus. So we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, Jesus. Reason pa, Holy Spirit, come on. Holy Spirit, you are welcome. Come on, welcome the presence of God. Yes, Lord. We desire an encounter once again. Send your fire, Lord. Send your fire. Come on, receive. Receive the power of Jesus. Never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Come on, malakas na papuri sa banal na Espiritu ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for your presence. Thank you, Lord Jesus, for your Holy Spirit. Hallelujah! Come on! Welcome the name of Jesus in this place. Oh, hallelujah!
Praise the Lord. Bago po tayo maupo, pwede po makikamayan muna natin yung ating mga katabi. Yan, sabi mo, welcome to our worship service. Okay. Thank you very much po. Yan. Salamat sa ating mga music team. Pwede po pakibukas yung ilaw para makita ko po yung mga mukha niyo. Ang dami pong upuan sa bandang harapan. Baka po nasisikipan kayo sa bandang likuran. Sabihin nga po natin, work with the Holy Spirit. Yan. Parang di pa nag-aalmusal. Naintindihan ko yan. Pare-pareho lang. Sabihin nga po natin uli, work with the Holy Spirit. Yan. So patuloy po natin itong tinatalakay ngayong buwan ng Setyembre. Siya nga po pala, congratulations sa mga nagtitraining po sa ating Destiny Training. SOL 1, 2, and 3. Next week po ay gagraduate na po sila. Palakpakan nga po natin yung mga matsatsagang mga estudyante na pumapasok. Yan, purihin po ang Panginoon. Asher, ang daming bakante sa harap ha. Nasa likod lahat yung mga tao. Baka maganda, dito mo sila paupuin sa may bandang harapan. Okay, last week po, we talk about believe and receive. Yan. Pinag-usapan po natin yan, ano? Si Pastora po yung inyong speaker. Yung po dapat po, before you receive the Holy Spirit, you must believe on Him. Okay? Hindi ko po alam kung pare-pareho po din tayo ng paniniwala tungkol sa banal na Espiritu. Pero maganda siguro, atin din pong linawin pa sa bawat isa, no? Ang Holy Spirit po ay hindi po siya isang puwersa. Okay? He is not only a force na alam nung iba. Parang alam nila, parang kuryente lang. Ganon. So, hindi po. Siya po ay person. Ang Diyos po ay iisa, pero nagpakahayag po siya sa tatlong persona. Okay? And what is the purpose of the Holy Spirit? Ay, siyempre po, unang-una na completeness ng God, ano? Hindi po pwedeng ang Diyos ay walang Espiritu. Actually, isa sa katangian nga ng Diyos ay Espiritu siya. Okay, God is Spirit. Kaya, yung pong Trinity, yung atin pong paniniwala, there is one God in three person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? Ngayon, yung iba po, naguguluhan minsan doon, may ibang time po ng pag-aaral dyan, pero madali lang din naman pong maunawaan kasi sa Bible, nabanggit po yung merong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang ginagawa lang po nung iba, sa kanilang misang pangsariling pag-aaral o pagbubulay-bulay o pangsariling kaisipan, pinaghihiwa-hiwalay po nila. Okay? But tayo, ang atin nung paniniwala, there is one God in three person. Okay? Kompleto sila. Hindi pwedeng malamangan nung isa yung isa, hindi po pwedeng ganon. Okay? At bawat isa ay may ginampanan. Okay? Now, pinag-uusapan po natin ng Espiritu. Bakit? Kasi doon po sa Old Testament, God the Father is actively na gumagawa o nagmamanifest. So from creation hanggang doon po sa pagpili sa bansang Israel. Okay? And then, in the New Testament, ang manifestation naman ng God the Son. Yung Diyos po ay nagkatawang tao, namuhay sa atin, at si Kristo nga
ang naging nag-iisang tagapagligtas po natin. Okay, now, we must talk about the Holy Spirit. Why? Kasi nga po, ang Espiritu yung kaagapay natin ngayon. Iyan ang nagmamanifest sa buhay po natin ngayon. Okay? Ngayon, ang iba, hindi alam kung papaano ipamuhay ang banal na Espiritu. That's the real problem. May mga Kristiyano po kasi, ang tingin pa rin nila sa simbahan, religion. So kung kayo po yan, magi-struggle po kayo palagi. Okay? Pag ang tingin po ninyo sa church ay laging relihiyon lang yan, pupunta ka sa simbahan, ito pa nga yung nasa isipan ng iba, papabasbas ako. Yan. Pababasbas ka, and then uuwi ka na sa bahay. Yan. Yan po, religion ang tingin pa rin ng iba. Okay? Magi-struggle po tayo doon. Kasi po, ang buhay natin may purpose. Sabi nga po natin, my life, come on, my life has a purpose. Okay? Hindi para magsimba. Hindi po iyon ang layunin ng buhay natin. Okay? The greatest purpose of our life is to glorify your God. Kaya po, sinasabi ko sa inyong malinaw, hindi lang po nyo mararanasan ang Holy Spirit sa loob ng simbahan. You can experience also the Holy Spirit in your life, in your work, in your job, within your family, and even in your business. Kasi sasamahan kayo niyan. Okay? So, iyan po yung dapat nating pagkakilala sa Holy Spirit. Pang-araw-araw po siya, hindi po siya pang linggo lang. Are you with me? Kasi po, kawawa naman yung mga Kristiyano kapag pang-linggo lang may Espiritu. Di ba? Minsan nga, pag linggo, wala pa yata. Kaya minsan, wala sa simbahan. Okay? So, yun yung isang struggle ng mga tao. Ang pangalawang struggle ng mga tao, o kahit po ng mga Kristiyano, ang Espiritu kasi hindi nakikita. Di ba? Kaya po yung iba, hindi naniniwala, minsan hirap maniwala sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Because the Holy Spirit is invisible. Are you with me? Are you with me? Pero may mga tao, i-generalize natin naniniwala sa demonyo. Pero nakakita na ba kayo ng demonyo? Hello, are you with me? Ba't ganun yung mga tao, no? Naniniwala, hoy, wag ka dyan. Madidemonyo kay ka dyan. Naniniwala sa demonyo. Pero sa Holy Spirit, hirap siyang maniwala. Are you with me? Ito pa, maraming tao, generally speaking, naniniwala sa bad spirit. O, lahat nga kayo dito, kahit may bago dito, di ba naniniwala ka, bad yan. Di sasabihin, don't say bad words. O, saan galing yung mga bad na mga bagay? Saan galing yung mga bad words? Di sa bad spirit. O, naniniwala ka na merong bad spirit. Pero bakit hirap na hirap kang maniwala sa good spirit? Are you with me? Okay, may naintindihan po ba tayo, mga kapatid? Ang tao, ito pa bigyan ko lang kayo ng isang halimbawa. Sabi nung maraming tao, madaling magpakasama kaysa sa magpakabuti. Di ba? Yun ang sinasabi nila. Hindi. Paniniwala mo lang yon. Kasi God created a human being to become good, not to become bad. Pakitapik yung katabi.
sabihin mo, nilikha ka ng Diyos para maging mabuti. Okay? Hindi ka nilikha ng Diyos para maging evil, maging bad. Kaso, ang isipan ng tao, iniisip niya, siya ay bad. Siya ay makasalanan. Siya ay marumi. Yan lagi Tas ang masama pa doon, yung iniisip ng mga tao, mahirap magpakabuti. Di ba? Tayo pa man din, kahinaan natin lahat yon. Pag mahirap, wag na lang. Di ba? Are you with me? Halimbawa po, mas madali bang magbisyo kaysa sa maghanap buhay ng mas maganda? Kasi kung magbibisyo ka, ang aanihin mo dyan, sakit. Pero kung maghahanap buhay ka ng matino, ang aanihin mo dyan, magandang buhay ng pamilya mo. Tama? Pero bakit maraming pumipili nung pagiging bisyo? Are you with me? Yung iba po, pag tinignan, mamimili, tatambay o kaya maghahanap buhay. Di ba? So, yung iba po, nalilimitahan ng buhay nila sa pagtambay. Hindi nila alam na ang katawan nila ay dinisign ng Diyos na kailangan gumagawa. Dahil pag hindi, delikado ka. Kaya yung iba po, makikita nyo kung kailan matanda, doon nag-e-exercise, doon gawa ng gawa, kaya lang mahina na. Kasi ang katawan po natin, dinisign ng Diyos na gumagawa. Hindi po siya dinisign na parang robot na nakatunganga. Pakitapik yung katabi, huwag tutunganga, di ka naman robot. Now, we need the Spirit of God. Everybody say, Spirit leads me. Come on, Spirit leads me. Ito naman yung maganda ha. Hindi pa to yung Christian living. Diba, pag nakakakita kayo ng mga nananalo, halimbawa sa paligsahan, let's say, nanalo yung mga basketballista, nanalo yung mga manlalaro sa boxing. Sabihin natin, ang lakas ng fighting spirit nito. Yung duguan na, lumalaban pa. Are you with me? Meron bang ganito, halimbawa, boksingero? Magpe-prepare siya na may laban siya sabihin natin, 6 months. 6 months preparation. Ganito gagawin ko. Malakas yung kalaban ko, kaya hindi na lang ako magpa-practice. Wala pong ganong mga boksingero. Kaya walang mga manlalarong ganon. Usually, they preparing themselves to become a winner. Are you with me? Sino po sa inyo naniniwala? Lahat ng sumali sa mga paligsahan, nag-practice sila, nagsanay sila para manalo. Tama, mali? Meron bang boksingero na naghanda para matalo? Wala siguro. Tama? Ang problema natin, hindi tayo boksingero, hindi tayo manlalaro, hindi tayo nakasali sa paligsahan, pero ang unti-unting natatalo ay yung buhay po natin. Kasi dapat tularan natin yung mga manlalaro. They prepare themselves to become a winner. And remember, ang buhay mo dapat panalo ka palagi. Pwede yun kaya lang hindi ka nagpe-prepare. Kaya madalas natatalo ka. Are you with me? Pakitingnan mo ngayon katabi mo, panalo ba yan o talo yan? Meron na bang boksingero na pinakilala? In the red corner, weighing, ganyan, di ba? Tapos sasabihin ba nung announcer, tingin po namin yung nasa red corner na yan, mahina, talo na yan. Wala pong ganun. Kadalasan po, pinapakilala sila, ito po, na-win, nakatalo siya ng 3, nakadraw siya ng 30. Di ba, yung yung mga record na sinasabi.
And maybe sa laban na to, panalo siya. Are you with me? Are you with me? Dapat ganun. Kaya lang, ang buhay ng Kristiyano, kakaiba sa mga hindi Kristiyano. Kailangan may patnubay, may gabay ng banal na Espiritu. Amen? Everybody say, Spirit leads me. Okay. Pag-isipan nyo po lang to Pag-isipan nyo to May question ako dito. How does the Spirit of God move in a human race? Paano kaya gagalaw ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao? Halimbawa, yung isang tao nawawala na ng pag-asa. O yung isang tao bat-bat ng mga napakaraming problema. How does the Holy Spirit or the Spirit of God move in a human race? Hello, are you with me? Pinag-isipan niyo po ba yan? Halimbawa, latang-lata ka, lupay-pay ka, ito pa matindi, di mo alam ang gagawin. Di ba? Sa buhay, paano kikilos ang Holy Spirit sa buhay mo? Sana nakuha niyo muna yung mensahe last week Pinaniwalaan niyo yung Holy Spirit, then ni-receive niyo. Yung mga hindi kasi nag-receive, hindi niyo po maintindihan yung mensaheng ito. Pero may chance pa kayo kung i-receive mo ngayon ng Holy Spirit, baka sakaling ipaunawa sa iyo ng Holy Spirit ang mensahe ngayong umaga. Sabihin nga po natin, I believe. Come on, everyone, I believe in the Holy Spirit. And sabihin natin, I want to receive the Holy Spirit. Amen? Now, ito po ang sagot dyan. It is supernatural. Supernatural. When we talk about the Spirit, it is not natural. Kaya pag ang buhay ninyo, natural yung ginagawa, hindi mararanasan ng Holy Spirit. Example, problem. Natural o hindi? Natural or not? Natural yan. Ang problema, natural. Now, how you overcome problems? You need to experience a supernatural. Amen? Kahapon po, nanonood ako ng YouTube. Dalawa pinapanood ko. Imagine niyo na lang, sasama ko sana yung picture pero imagine niyo na lang na wala na akong time na isama. Pinanood ko po yung paggawa ng magagandang kotse. Yung paggawa ng mga magagandang kotse, let's say, marami pala sila. Hindi lang siya yung alam natin na may kabayo, Ferrari, BMW. Habang pinapanood ko sila, sabi ko, ano kaya nasa utak ng mga gumagawa nito, yung may-ari? Simple lang, solusyonan nila yung problema ng mga mayayaman. Ang problema ng mayayaman, hindi sila kontento sa mga mumurahing sasakyan. So the purpose why yung mga may-ari ng mga gumagawa ng mamahaling sasakyan, hindi lang to impress. Grabe, ibang-iba po, kahit gusto nyong panorin, ibang-iba yung paggawa ng Toyota at saka po ng BMW na kotse. Ibang-iba. Ang laki ng difference. Tapos na-imagine ko, paano ginagawa nun ng kotse? Mano-mano. Pero ngayon parang hindi ko alam kung supernatural. Pero hindi supernatural yun, super technology. Yung ikakabit yung ng isang robot na parang kamay, ganun. Computerized lahat. Pero tingnan nyo saan galing yung mga computerized na yon?
sa utak ng tao. Grabe, saktong-sakto. Tapos pagka po, kaya pala ang daming ina-hire ngayon sa ibang bansa ng mga mekaniko kasi maraming trabaho. Ang trabaho ng iba, binubusisi lang nila kung lapat na lapat. Kasi siyempre, robot ang nagkabit nun eh. Tinitingnan lang nila kung lapat na lapat. Ang tawag po nun, masterpiece. O sabihin natin, creator. Gumawa po ng magagandang mga kotse. And take note hindi po tumitigil ang paggawa ng magagandang mga kotse. Ngayon po, ang pinag-iisipan na po nila lilipad na yung kotse. Are you with me? Pakitapik mo yung katabi mo. Ikaw, wala pang kotse. Ililikha na yung lilipad na yung kotse. Nagsisimula na po sila Okay? Tas yung isang side na pinanood ko, ganito, makinig ko kayong mabuti. Meron naman, pinupulot yung mga lumang kotse. Yung puro kalawang na, yung puro natapon na. Ang tawag po nila, restoration. Tanong, may magandang kotse, may ni-restored na kotse, pinagkagasusan. Tinitingnan ko nga, iniisip ko, sino kaya magaling dito? Yung mga creator ng magagaling na kotse o magagandang kotse o yung mga restorator ba tawag sa kanila? Yung mga nagre-restore na pangit na yung kotse pero napaganda pa rin nila. Are you with me? Nako, pag pinanood nyo, baka sabihin nyo, supernatural ba yan? Ginamit po nila yung, sabihin natin, 90% ng utak nila. Now, imagine niyo yung buhay natin parang kotse. You are created by God. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinaganda ka ng Diyos pinapangit mo lang. Come on, sabi mo sa katabi mo, pinaganda ka ng Diyos, pinapangit mo lang. Amen? Hindi naman kayang tumbasan na mamahaling kotse buhay mo, mahirap po yun. Kasi ang gumawa ng mga pyesa natin, the masterpiece of God, is a human being. Sabi nga nung isang, joke lang to sabi nga nung isang pastor na nagbablog, alam mo Han, milyonarya ka Kasi kidney mo pa lang, kalahating milyon na. Sandali, dalawa pa ba kidney ninyo? Are you with me? Palakpakan niya natin si Lord, palakpakan natin si Lord. Yung malakas na palakpak. So, pwede ka palang ma-restore. At sa restoration, yung kung parang pangit ka ng kotse, maruming kotse, tinapon na kotse, parang yung buhay mo, di ba? Pangit, madumi, punong-puno na ng kalawang, pero pwede kang i-restore. Pero ang restoration with the help of the Holy Spirit. Kapatid, pwede ka uling pagandahin. Kung yung kotse nga napapaganda ng mga kamay at utak ng mga tao, ang buhay po natin kayang pagandahin ng Espiritu ng Diyos. Palakpakan po natin ang Holy Spirit. Yung Holy Spirit, come on. Magugulat po yung ibang mga tao sa inyo. Yung mula sa scratch, parang wala nang kwenta yung buhay mo. Pero pag dinaanan ng Holy Spirit, ibang-iba po ang mangyayari. Ito po yung ginagawa ng Holy Spirit. Sabihin nga po natin, it is a supernatural. Come on yun. It is a supernatural. Hindi po siya natural lang na nangyayari. Supernatural pag kumilos ang Holy Spirit. Number 1, the Spirit of God sets us free.
palalayain ka muna. Sabi diyan, Roma 8:2, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan. Wow! At kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang problema ng tao ay kasalanan. Tandaan po niyan, hindi pera, hindi relasyon, hindi pagkakaroon o pagkawala ng maraming mga bagay sa mundo. Sabihin na rin natin, hindi sakit, hindi po yung mga anxiety, depression, ano pa yung alam ninyo? Hindi yan ang main problem ng tao. Lahat po ng yan may pinag-ugatan. At ang pinag-ugatan, kasalanan. Now, ano ang kayang gawin ng Holy Spirit o ng Spirit of God? Sabi ng Bible, to set us free. Are you with me? Yung pagiging malaya sa lahat ng aspeto ng buhay. Pero lahat po kasi nangyayari sa spiritual dimension. Ang problema, maraming tao hindi naniniwala sa spiritual dimension. Meron pong dimension bukod sa mga nakikita po natin dito. Paliwanag ko po sa inyo yung spiritual dimension. This is our world. Nandito po tayo, lahat ng tao namumroblema. And then, meron pong tinatawag na universe. Meron pong himpapawid. Pagka sa ilalim naman ng tubig, ang tawag natin yata dyan, kung di ako nagkakamali, ay abyss. Yung malalim na malalim. Akala nung iba, nandun si Aquaman. Okay? So, ano ng mga movie maker, merong ibang kaharian o nananiran sa ilalim ng tubig. Hindi po yun totoo. Mga likang isip lang yon. So, may kalaliman, pero may kalawakan, yung universe. Now, listen to this, ha. May spiritual dimension, yung pong nasa kalawakan na yan, nandyan po sila, nandyan po yung mga demonyo. Kasi yung pangatlong dimension, yun na po yung heaven. So, earth, universe, heaven. Are you with me? Are you with me? Okay, tayo nasa earth. So, ang ginawa ng Diyos kasi, nandito yung demonyo pinol sila mula sa langit, nag-fall. So, ang tendency, pwede tayong malukuban ng masasamang espiritu talaga. Kaya si Satan nagkaroon ng pagkakataon na dalawin yung kinilikan ng Diyos, nagkasala, so namroblema talaga tayo. Napahiwalay sa Diyos yung nilikang napakaganda. Anong ginawa ng Diyos? Bumaba po siya, hindi dito sa universe. Kasi kung universe lang ang binabaan yan, parang ano lang yan. Ano ba tawag doon? Yung mga superhero, maglalaban-laban lang yung mga good evil at saka yung bad evil. Hindi pa po yun. Sa end of the world yun Ang ginawa po ng mga good forces of God, especially the Holy Spirit, nilampasan niya yung universe. Bumaba po siya dito sa earth. Kasi kailangan palakasin ang mga tao para mapaglabanan natin yung mga nasa himpapawid. Kaya may kantang ganito. The atmosphere is changing now. The Spirit of the Lord is here. Ang atmosphere po nandiyan sa taas, yung kalawakan. At naglipa na po dyan ang gawa ng kaaway. Wala naman po sa mundo Bumababa lang po sila. Are you with me? Hawakan mo yung katabi mo. Ingat ka baka mababaan ka minsan. Good news. Hindi po lahat ng tao pwedeng pakialaman ng isang demonyo o ng kahit marami sila, hindi nila pwedeng pakialaman ng lahat po ng tao. Saan nagdidepende yung demonyo? Pag nakikita po niya na yung mga tao, una, walang pananampalataya sa Diyos, bababaan yan. Pangalawa, humihina ang pananampalataya sa Diyos, bababaan yan.
hawakan mo yung katabi mo. Ikaw pala ang target. O yung mga nawawala sa simbahan. Kaya hirap na hirap po yung mga taong kumawala sa pag-alipin sa kanila ng kaway. Pero tayo, ang kagandahan, because of the Spirit of God, we set us free. Di ba nyo ito namamalayan? Yung bang dati ang sama-sama mo, dati gustong-gusto mong gumawa ng kasalanan, dati bitaw ka sa Diyos, pero ngayon nakakapit ka na sa Diyos. Amen? At saka tingnan mo yung paggawa mo ngayon. Hindi mo gusto yung paggawa ng masama. Ang mga makasalanan po, gawa po yan ng gawa ng masama. Pero tayo pinalaya na doon, purihin ng Diyos, hindi na tayo gumagawa ng kasalanan because the Spirit set us free. Palakpakan natin ang Holy Spirit. Are you with me? Di ba yung pagsasalita mo dati ng masama, na control ng Holy Spirit? Yung mga gawain mong masama dati, yung pag-aaway ng kapwa, kinontrol ka ng Holy Spirit. Because pinalaya ka ng Holy Spirit sa kasalanan. Yan po ang ginagawa. Kaya wag mong i-claim lang sa sarili mo yung credit, ha? Oy, matino ng tao to. No. Ang lagi nyo sasabihin, pinatino na to ng Diyos. Amen? Inayos na to ng Panginoon. Amen? Amen? May pangalawa. Paano kumikilos ang Holy Spirit? Okay? Kung pinalaya na tayo sa kasalanan, ito'y gagawin. Set your mind on what the Spirit desires. May pagkilos ang Holy Spirit, pinalaya tayo, pero hindi ibig sabihin na puro siyang gagawa. Kailangan gumawa ka ng malaya. Are you with me? O ito, bibigyan ko kayo ng example, Yung mga nabilanggo po, ang tawag po sa kanila mga ex-convict. Pag po sila'y binigyan ng parol o kaya nakalaya na po sila, hirap po silang kumuha ng trabaho kasi nakaano sa kanila, ex-convict sila. Pero ang kilos po ng Holy Spirit sa atin, iba. Tinatanggal po yung pagiging ex-convict. Okay? Hindi na po tayo namumuhay sa dati nating buhay. Kasi ang unang kinokontrol ng Holy Spirit ay yung mindset ng Kristiyano. Amen? Ito na yung kokontrolin niya, yung mindset mo. Kung ang mindset natin, makasalanan, ngayon po, matino na. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, laki na ng pinagbago mo. Are you with me? Di ba? Dati, pabisyo-bisyo ka lang. Ngayon, hindi na ganon. Di ba? Tsaka eto hindi lang kayo nakakapunan yan. Pati yung mga tao sa paligid natin, napupunan nila yan. Why? That is the work of the Holy Spirit. Kasi meron ka ng kakaibang gustong gawin. O, ito yon. Paano mo malalaman? Sabi ng verse 5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Are you with me? So, paano mo malaman na ginaguide ka ng Holy Spirit? Ito yon. Gustong-gusto mo na nagbabasa ng Biblia. Hallelujah. Gusto-gusto mo nang nagdadasal. Nagpe-pray, nakikipag-usap sa Diyos. Gustong-gusto mo na yung nagsisimba ka. Because you are guided by the Holy Spirit. Ang mga sinasamahan po ng Espiritu, yung mga sinutulungan ng Holy Spirit, yan po yung mga nakakagawa ng mga espiritual na mga bagay. Amen? Ngayon, ganito po, halimbawa po, siyasatin nyo na rin sarili nyo. Alam nga namang iisa-isahin ko kayo. Kayo na lang po magsiyasat. Check nyo na lang. Pwede nating i-check ngayon. Halimbawa, kung tinutulungan ka ngayon ng Holy Spirit, o kung gusto mo namang malaman na hindi ka sinasamahan ng Holy Spirit, madali lang malaman. Okay?
Halimbawa, gustong-gusto mo laging magsimba. Check mo. O kaya, pagka naman sisimba ngayon, minsan hindi, check nyo rin, baka hindi ka guided ng Holy Spirit. Halimbawa, yung mga may Espiritu ng Diyos, sinasamahan, gustong-gusto niyan, nababasa ang Bible. Tama o mali? Ang tawag po doon, uhaw, gutom sa salita ng Diyos. Gustong-gusto may naririnig na salita ng Diyos. Kasi yun yung Holy Spirit, connected. O, check natin ha. O gusto mo yung mga nangyayari lang sa mundo, o kaya yung kwento ng kapitbahay mo, delikado ha, hindi ka na sinasama ng Holy Spirit yan ha. Iba na gusto mo, chismis kaysa sa Word of God. Pangatlo, yung uhaw ka ba sa presence ni Lord? Madasalin ka na bang tao? Spirit desire, di ba? Pagising mo sa umaga, magdadasal ka. Bago kumain, magdadasal ka. Pag may gagawin, magdadasal ka. Every time na meron kang mga bagay na alam mong tila baga mahirap mong gawin, ang gagawin mo ay mananalangin. Not because gusto mo lang patulong sa Diyos, kundi ang gusto mo, kasama mo ang Panginoon na ginagawa mo mga bagay na yon. Upang tiyakin sa sarili mo na ang Diyos ay sumasa iyo. Amen. Halimbawa, ganito, nagdadrive ka, biglang sinabi ng isip mo, batiin mo ang Panginoon. Yung kaibahan ng mga ibang pananampalataya, hahawak yun sa ganun. Pag nagdadrive, makahawak nga dito. Ayan. Tayo po hindi ganun, wala tayong nahawakan kasi spirit nga. Amen? Amen. Ikaw, habang nagdadrive, sabi mo, Lord, ingatan niyo po ako. Samahan niyo po ako. Iyan po yung ginagabayan ka ng Holy Spirit. Yung wherever you are, kinakausap mo ang Diyos. Because you believe that God is everywhere. Amen? Pakibawasan po yung kakausapin yung sarili kasi hindi sumasagot yan. Ang dagdagan po ninyo, kausapin nyo ang Panginoon. Tiyak na sasagutin ka niyan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po, umaga pa lang, ano nasa isip mo? Gumawa ng gusto ng Holy Spirit o gumawa ng gusto mo lang? Yan po, isiya sa atin nyo. Kasi hindi ko po pwedeng pakialaman ang inyong buhay espiritual. It's between you and God. Kayo, mache-check nyo sa sarili nyo. Gusto ko ba yung mga bagay na patungkol sa Diyos? O gusto ko pa rin yung mga bagay na patungkol lamang sa mga bagay dito sa mundo? Amen? Kasi po, ganyan ang buhay lamang ng mga tao dito sa mundo. Nakapokus sila sa mga bagay, sa mga mundo. Tayo po, hindi natin inalis yun, kasi tao din naman tayo. Kailangan din naman natin yung mga bagay dito sa mundo. Pero ang sinasabi, kailangan ang pangunahin na nasa kaisipan mo, spiritual na mga bagay. So, sino yung mga sinasamahan ng Holy Spirit? Yan yung gumigising sa umaga, yan yung nagtatrabaho sa araw-araw, yan yung nagninegosyo, yan po yung mga taong pamilyado, pero nananalangin, kumukonekta sa Diyos. Pero yung wala pong Holy Spirit, gagawin lang niya yung mga bagay na natural sa buhay niya. Hindi niya gagawin yung pananalangin o pagbabasa ng Biblia. Ay, brother and sister, reading Bible and prayer and worship is a supernatural thing. Hindi po ito kaya ng isang taong natural lang. Kaya pagka po kayo, halimbawa, linggo, nahihirapan kayo magsimba, your life is only natural. But if you worship the Lord every Sunday, if you are excited to talk to God when you pray, if you
if you really want to open the Bible and read, that is a supernatural. Hindi po yan kaya ng maraming mga tao. Kahit subukan nyo. Halimbawa sa kaibigan mo, friend, basahin mo nga tong Bible. Hindi po niya yan babasahin. Tatanggihan po niya yan. Kasi ang gawa ng Espiritu Santo is supernatural. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo kung tanong mo nga, nagbabasa ka ba ng Bible? Supernatural pala yan. Tingnan mo yung katabi mo, tanong mo sa kanya, nagpe-pray ka ba every day? Supernatural yan. Alam niyo po bang nangyayari? Sa spiritual dimension, pag may isang tao na nagpe-pray, makinig kayo yung kalawakan, nayayanig po yun. Alam niyo po ba yung isang tao, bakit mo sasabing supernatural? Pag nagpe-pray po kayo, nanginginig na yung mga demonyo. Pero kapag ang isang tao hindi sanay mag-pray, tuwang-tuwa ang demonyo. It's up to you. Kaya po akala niyo walang nangyayari. Merong nangyayari, hindi niyo lang nakikita kasi espiritu nga ito. That is called spiritual dimension. Ngayon, ganito po yan. Pastor, gusto naman namin magkaroon ng resulta in physical. Meron po yan. Kaya lang hindi pa sa ngayon. Kasi pababagsakin mo muna yung mga nasa spiritual world Pag napabagsak nyo na yung halimbawa, spirit of lust, spirit of greediness, yun yung mga spirit. Pag napabagsak nyo po yun, bigla pong maglilitawan ang mga blessing sa buhay po ninyo. Not now, pero maybe tomorrow, next month, next year. Kasi may pinabagsak kayo. Kung hindi po kayo magbabasa ngayon ng Bible, kung hindi po kayo magpe-pray, di kayo magsasamba, wala kayong pinababagsak Kaya ang buhay nyo, the same lang. Kahit abutin ka ng 50 years dito sa mundo, your life is the same. Kasi wala kayong pinabagsak. Akala nung iba, pag nagbabasa sila ng Bible, walang nangyayari. Akala nung iba, pag nagpe-pray sila, walang nangyayari. Akala nila nung iba, pag nagsisimba, walang nangyayari. Mga kapatid, may pinababagsak kayong kingdom of darkness. When you pray, when you read the Bible, when you worship the Lord, pinababagsak nyo ang kingdom of darkness. Pag kompleto ng bagsak yon, ako nga may trial sa inyong pinagagawa. Subukan nyo lang. Paano magpabagsak ng sa spiritual world, sa spiritual dimension, ng mga umaalipin sa buhay natin. Halimbawa lang po, ito po pan-testing gusto nyong itry. Are you willing? Are you willing? Try nyo lang Halimbawa po, 52 Sunday in a year. 52 Sunday. Ang iba kasi 22 lang Yung 3 po, nasa sabungan. Are you with me? Hindi babagsak yung yung kaaway 52 Sunday. In a year, and 365 prayer. May nakikita po ba kayong ganon sa mga Christian bookstore? Nakapunta na ba kayong Christian bookstore? Hindi, mag-search na lang kayo sa mga Google. May nakalagay mga libro, 365 days of prayer. Bakit? Pag binasa nyo po yung mga libro na yon, pababagsakin mo yung mga gawa ng kaaway sa spiritual dimension. 365, Kasi yung iba, ilang beses nag-pray? 65 days lang 300, hindi. Hello, nandyan ba kayo? And another, dagdagan pa natin, 365 pagbabasa ng Bible. In short, 1 year yan. Subukan nyo lang.
Ewan ko kung walang mangyari. Yung iba po kasi sumasablay dyan. Pero yung iba, pag nakita nila yung halaga nun, that is a spiritual battle. May pinababagsak po kayo. Nagsimba kayo ngayon, alam nyo ba, maybe 10% of the kingdom of the evil forces, pinabagsak nyo ngayon. Are you with me? Palakpakan natin ng Panginoon, yung malakas na palakpak. Kaya lang, next week, pag hindi ka na naman nagsimba, kaya po yung iba, tingin lang po sa aming mga pastor, itong si pastor ang kulit-kulit, ba't niya ako pinagsisimba? May pinababagsak po tayo. May tinatrabaho po tayo. Ba't si pastor lagi pa-pray sa amin? May pinababagsak po tayo, may inaatake tayo. Are you with me? Pag napabagsak po ninyo yon, doon po magre-resulta ng maganda sa buhay ninyo. Again, hindi nyo po maintindihan yung mensaheng ito unless you receive and you believe on the Holy Spirit. Because the work of the Holy Spirit cannot be seen, but it is powerful because it is a supernatural. Nakakalungkot marami mga tao. Pag may mga problema, iiyak na lang. Yung iba pag may problema, hindi iyak. Papatay na lang ng ibang tao din. Mas worse na yon. Kala niya, yun ang solusyon. Tayo po iba. We ask the Holy Spirit to help us. Are you with me? Pangatlo po, the Spirit of God lives within us. Ito naman, dagdagan ko pa yung bigat nito Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Medyo dito may naiipit. Pakinggan niyo po itong mensahe na to. Pwedeng practical to, pero pwedeng spiritual din. Makinig po kayo. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Okay, tanong, kay Kristo ka, hindi? Siyempre, sabihin mo, kay Kristo. So, kung kay Kristo ka, may Holy Spirit ka. Amen? Kaya lang, ang Holy Spirit po, ang sabi ng Bible, siya po ay nalulungkot. Are you with me? Ang Espiritu po ng Diyos, may mas magandang term no? Para bang maiiyak siya sa buhay mo. Okay? Nadidipit yung purpose ng Holy Spirit. I will give you example, Baka mas maintindihan nyo yung practical na example. Halimbawa po, sorry for using another, religion para lang for the sake na nyo example. Halimbawa po, may isang Katoliko, alam niyang mali yung paniniwala niya, nag-born again siya. Are you with me? So, ang gagawin niya, hindi na siya magsisimba sa Katoliko kasi alam niyang may mali. Are you with me? Are you with me? Alam niyang mali Hindi na sisimba. So nakita niya ngayon yung truth sa born again. Ang born again, naliligtas sa pamamagitan ni Kristo lang. Tama, mali? Are you with me? Pero ito dilema niya. Ang Espiritu ng Diyos nasa kanya. Pero ang dilema niya ganito. Hindi na siya nagsisimba dun sa dati niyang pinanggalingang reliyon kasi mali. Pero hindi rin siya nagsisimba sa born again kasi inactive siya. Ano ngayon ang sitwasyon ng buhay mo? Are you with me? Buti po kayo, wala pa sa ganung sitwasyon. Pero marami na pong tao dumating sa ganung sitwasyon. Yung iba po, gumawa ng sariling solusyon. Alam nyo ginawa ng iba? Nagtayo po ng sariling relihiyon. Kaya po lumabas po yung mga iglesia ni Kristo. Kwento ko na sa inyo yung mga ibang reliyon.
naglabasan po ang Iglesia ni Cristo, yung mga kay Soriano, yung mga ano, kasi nalaman nila yung totoo, pero at ayaw nila dun sa mali. Kaya lang, may mga pansarili na silang hangarin. Yung ibang problema, wala, magtatatag ba silang reliyon? Hindi po, nandyan na lang sila sa labas. But still, the Spirit of God is upon them, kaya lang sinasayang nila. Kayo po, ang pagkakataon nyo, nandito pa kayo sa church. You can enjoy the Spirit of God. But mas ma-enjoy nyo yung Spirit of God kung susunod kayo sa ipinapagawa ng Diyos. Kasi ang problema lang po ng iba, ayaw nilang sumunod sa ipinapagawa ng Panginoon. Kaya ang Holy Spirit nag-grieve. Sa Tagalog kasi, pag inano mo yun umiiyak ang Holy Spirit Subukan nyo, hindi kayo pinasubukan pa talaga no? Subukan mo, hindi ka magsimba next week, malulungkot ang Holy Spirit. Hindi ho mag-grow ang iyong buhay spiritual. Yung palagi pong nagsisimba, palaging nagdadasal, at palaging sinasama ng Holy Spirit, tingnan nyo po, ito mangyayari. Yan po yung nag-i-improve ang pagiging Kristiyano niya. Una, pwede siyang nakikinig lang. Pangalawa, mangyayari, dahil sinasama siya ng Holy Spirit, magpapasanay siya, magpapatrain siya, parang sa mga SOL. Kasi meron silang gustong matutunan. And then eventually, speaker na sila. Di ba nyo namalayan? Nagtuturo na rin sa iba, yung iba. Kasi bakit? Lumalago ang buhay spiritual nila. Paano yung iba na tinanggihan lang yung mga maling katuruan, tapos hindi rin naman sila naging aktibo dahil di sila nagpatulong sa Holy Spirit, pero may Holy Spirit sila, hindi yung nag-grow ang buhay spiritual nila. Hanggang to the extent, kagaya ka rin din ng iba, simba uwi. Alam nyo ba, ang dami po natin pwedeng ma-experience. Grabe, may ginagawa po doon sa, nakikita ko lang to pero totoong nangyari. May ginagawa po dun sa Palawan, pinupuntahan ngayon. Ang galing nila sa church planting. Lumalago talaga yung simbahan, tapos dumadami yung church. Nagpapatrain ngayon dun yung mga iba nating mga kapastor na kaibigan. Yung iba naman po, merong bago ngayon, miracle naman. Pinapanood ko, grabe, umuulan umuulan, nagwo-worship po sila. Merong mga nakalakad, nakaalis sa wheelchair. Sabi ko, grabe to. Yung pastor kasi na to, meron siyang gifts of healing talaga. Kasi hindi pa siya pastor, doktor siya dati. May namatay sa harapan niya. Sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Doktor pa man din ako. Ganito po nagsimula yung ministry ng doktor na yon, na pastor na ngayon. Sumigaw siya, sa pangalan ni Jesus, mabuhay ka. Nabuhay yung patay At mula po noon, dinivelop niya yung kanyang ministry of healing. Ngayon po, grabe, libo-libo po yung pumupunta ngayon dun sa lugar ng Visayas at ginagamit ang kanyang buhay para magpagaling ng mga may sakit. Lahat po ng buhay natin mga Kristiyano, mayroon pong purpose si Lord. Kaya lang nadidipit kasi hindi ka sumusunod sa Holy Spirit. Amen. Pigang-piga dipit na dipit yung Holy Spirit Yung iba po sa inyo, dapat nakakatulay na ng alambre. Yung iba po sa inyo, dapat sanay nang magsalita. Alam nyo ba yon? You can speak well by the presence of the Holy Spirit. Kaya lang, hinahadlangan nyo Alam nyo ba yung iba sa inyo, pwede kayong maghatak ng 10, ng 100, pwede kayong mag-impluensya ng maraming mga tao because the Spirit of God is upon you. Kaya lang, pinipigil mo. Nalampasan mo yung lumang buhay mo, kaya lang, nandito ka sa gitna, hindi mo mapuntahan yung bagong mundo mo na ginagamit ka ng Panginoon. Kaya ang madalas, maraming Kristiyano nasa middle. Nasa gitna. Are you with me? Hindi makakilos ang Holy Spirit. I want all of you here, isipin nyo ngayon, bakit ka ba pinili ng Diyos? Lalagyan ka ng Holy Spirit.
Bakit ka nilagyan ng Holy Spirit? Para maging supernatural ka. Example ko na lang po sa inyo para mas maintindihan. Halimbawa, yung buhay ko ha, isa po sa example. Hindi nyo po kasi ko kilala. Pero ang nakakilala sa akin talaga, nanay ko. 8 po kami magkakapatid, taong bahay lang po ako. Pagka po Pasko, mamamasko kami, 8 magkakapatid, hindi ako kilala ng mga kamag-anak ko. Kasi sila kilala. Kasi sila mga libot, ako po lagi nasa bahay lang. Pero naalisan ko po yon kasi nalaman ko na ako po ay preacher, na ako po ay pinili ng Diyos para mangaral. Lumabas ako ngayon doon sa mundo ko na yon. At alam niyo po, ang dami kong napupuntan. Ilang taon na po ako ngayon? 51 years old. Kung hindi ko sinunod ang Holy Spirit, nako, hindi magagamit ang buhay ko. Yun ang marami. Alam niyo po ba, kahit nakaupo po kayo lang dyan, nakikinig po kayo, supposed to be kumikilos ang Holy Spirit. May ipapagawa siya sa iyo. May papagawa siya sa iyong iimbitahan yung kaibigan mo, pwedeng mabago yung nanay mo, yung tatay mo, at ikaw ang gagamitin ng Holy Spirit. Kaya lang, laging dinidipit ninyo yung purpose. Ito pa matindi. Alam niyo ba, na through the power of the Holy Spirit that's upon you, meron dapat na, halimbawa, mga kamag-anak nyong mahihirap, mabe-bless sila. Ikaw ang gagamitin ng Holy Spirit. But you must say the power of the Holy Spirit with them. Halimbawa, paano makakaalis sa kahirapan yung pamilya mo kung hindi mo sila pinagpe-pray? Kaya ako po, nung nagpastor ako, naging prayer. Hindi naman po sa pagbubuhat ng naging prayerful ako. Kasi I believe, when I pray, something will happen. May mga taong mapagpapala. Kaya kayo po mga taga-DCC, yung iba po sa inyo, na-bless eh. Pero yung iba, dipit pa rin yung purpose ng Holy Spirit sa inyo. Kasi ayaw nating sumunod sa pinapagawa ng Holy Spirit. Are you with me? Eto, di ko alam kung tatanggapin nyo to. Yung iba nga sa inyo, pwedeng dadalhin kayo ng Holy Spirit sa iba pang bansa at magtatayo tayo ng DCC. Are you with me? Kaya lang, dito pa lang, pag dinipit mo yung purpose, may maapektuhan. Kaya nga po kami, lagi po namin sinasabi niya sa inyo, let us gather always, let us pray, let us read the Bible, at may mangyayari po sa buhay natin pare-pareho. Why? Because the Spirit of God lives within us. Amen. Sana po wag niyong matularan yung ibang mga na born again. Kaya lang, wala din naman sila sa simbahan. Minsan po, mapupunta ako sa isang restaurant. Pastor po pala kayo. Okay? Bakit? Alam niyo, Pastor, dati ho akong Christian. Wow! Anong dati kang Christian? Alam niya yung mali sa reliyon niyang pinanggalingan. Natuto siya ng katotohanan sa pagiging Christian. Kaya lang, kumusta ka kakao ngayon? Nasaan ka? Hindi na nga po ako nagsisimba eh. Yan ang pinaka masaklap na buhay mo bilang Kristiyano. Tumalikod ka sa mali, humarap ka sa tama, pero huminto ka sa gitna. Supposed to be, ang daming magagandang mga bagay na pwedeng kilusin ng Diyos ang buhay mo at magamit ka sa buhay ng maraming mga tao. Amen? Alam niyo po, pwedeng may power kayong ganito yung ipapatong mo yung kamay mo sa ibang tao, ipagpe-pray mo, may mangyayari sa kanya. Kasi may spiritual dimension. Tinibag mo yung nagaharing kaharian ng kaaway sa buhay niya. Ikaw ang ginamit ng Holy Spirit para tibagin yun. Are you with me? Palakpakan natin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Yung malakas na palakpak. And lastly, the Spirit of God proves that we are children of God. Ang pinakamasarap po na maramdaman natin na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, we are children of God.
ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sana po wag lang nyo, ihinto nyo na ipagdipit sa purpose ng Holy Spirit sa buhay nyo. Alamin nyo ngayon kung paano ka gagamitin ng Diyos. But especially, you must know that you are a children of God. Amen? Amen? Okay. Ganito naman ang sample natin para maintindihan natin. Taas ang kamay dito ng mga anak ng Diyos. Kanan siguro mas maganda. Taas ang kamay, come on, yung mga anak ng Diyos. Amen? Pag-isipan nyo lang laruin lang nyo sa isipan nyo to. Nasaan ba dapat yung mga anak ng Diyos? Di ba nandun sa piling ng Diyos? Di ba yung mga anak ng Diyos dapat nasa mga tahanan ng Diyos? Na-imagine nyo ba to? May anak ka, hindi umuwi sa bahay nyo. Are you with me? Subukan nyo, halimbawa, yung mga may anak dito, halimbawa, si Dave at si Tere, yung anak nila, si Zoe, ilang taon na ba yan? 5 taon? Subukan nyo, hindi umuwi sa bahay nyo. Are you with me? Di ba? Subukan nyo, alam ba, 5 years old, 7 years old na bata, hindi umuwi sa bahay nyo. Ano pakiramdam ng magulang? Okay? Siguro yung iba, okay pa no? Sabihin natin, teenager. May anak kayong teenager, hindi umuwi sa bahay nyo. Ano pakiramdam nyo? Actually, sa Pilipinas, may apo ka na sa tuhod, umuwi pa rin sa bahay nyo. Are you with me? Di ba, ang pangit tingnan, hindi po dapat yon nangyayari. Pero sa spiritual dimension, sa totoo lang po, ang daming anak ng Diyos, wala sa piling ng Diyos. Hirap na hirap makabalik. Buti pa yung prodigal son, nag-isip. Pero yung Espiritu ng Diyos, hindi naman na po yun kukunin sa inyo ng Diyos anak ka ng Diyos Kaya lang ang hirap, pag inisip mo, anak ka ng Diyos pero malayo ka sa tatay mo. Dapat nasa simbahan ka o nasa gawain ka ng Panginoon, wala ka din doon. Dapat nasa tahanan ka ng Diyos. Amen? Amen. Dapat ganito po. Pag may kasamahan kayong di nagsimba, pre, saan ka na naman napunta? Dapat nasa tahanan ka ng Ama. Amen? O isipin na lang natin ganito. Ano kaya nararamdaman ng Diyos? O kayong mga magulang, ano nararamdaman nyo na nagtayo kayo ng bahay para ang pamilya nyo may bahay? Tapos, yung mga anak nyo, hindi umuuwi sa bahay nyo. Are you with me? Palagay ko, malulungkot po kayo bilang mga magulang. Tama o mali? Ganon din po ang Diyos. May the Spirit of God is upon us. Kilalanin mong anak ka ng Diyos at dapat lagi kang nasa piling ng Diyos. At dapat lagi kang nasa tahanan ng Diyos. Amen? Congratulations, you made it today. How about next Sunday? Magawa mo kaya uli na pumarito at sabi kang makasama ang tatay mong Diyos. Amen? So therefore, tingnan natin, paano kumikilos ang Holy Spirit? Supernatural to mga kapatid. Pakita mo lahat, the Spirit of God set us free. Grabe, dati, puro kasalanan nasa isip mo. Pinalaya ka na dyan ng Diyos. Pangalawa, ang nasa isip mo ngayon, mga buhay, mga spiritual na mga bagay. Di ba nyo na-imagine? Dati hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Ngayon, nagbabasa ka. Grabe, laki ng inunlad mo, At ito pa po, yung pangatlo nga yung binibigyan ko ng diin.
ang Holy Spirit nasa inyo, meron siyang gustong gawin, meron siyang gustong patunayan. Pero hindi makarating-rating yung iba kasi ayaw hayaan ang Holy Spirit na kumilos sa buhay nila. Pag-isipan nyo yung mga mensahe na yan. At anak ka ng Diyos, dapat nananatili ka dito. Amen? Tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, yung malakas na palakpak. I hope you understand the message. May gustong gawin, may gustong patunayan ang Espiritu ng Diyos. Pero minsan, ayaw mo siyang hayaan. I want you to experience not only the presence of the Holy Spirit, but His willingness na magamit ang buhay mo. Naisip mo ba yung mga karakter sa Bible? Mga ordinaryong tao lang din yon. Example, yung mga disciple ni Jesus, ordinaryong mga mangingisda. Pero naging powerful ang buhay nila. Kasi nalaman nila na meron silang tinibag mula nang sila'y nilukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Today, may tinitibag tayo. You are here worshiping your God, pero pinababagsak natin ang mga gawa ng kaaway. Every time na luluhod ka, every time na magdadasal ka, every time na magbabasa ka ng Bible, may pinababagsak po tayo. And that is in a spiritual dimension. Hindi mo nakikita, pero may nangyayari. Mayroong nangyayari. Sa buhay mo, sa pamilya mo, maraming pwedeng mangyari. Kaya mo ngang utusan at palayasin ang lahat ng gawa ng kaaway. At kaya mo ring i-welcome ang kasaganaan, kapayapaan, kagandahan sa iyong pamilya basta dinalangin mo sa Panginoon. Pero dapat natin pabagsakin ang lahat ng gawa ng masamang espiritu. Umawit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, come. Holy Spirit, rest in this place. Teach us how to be one with you. Holy Spirit, come. Holy Holy Spirit, Spirit, rest in this place. Teach us how to be one with you. I yield my heart to you. Come on, yield your I heart. yield my heart to you. I yield my heart to you. You're my King. I yield my heart to you. Holy Spirit, I yield my heart to you. You're my King. Holy Spirit, come. Holy Holy Spirit, rest in
Teach us how to be one with you. Holy Spirit, come. Holy Spirit, rest in this place. Teach us how to be one with you. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Kung iniisip natin na ang pinag-uusapan natin is supernatural, tila baga mahirap gawin. Di po, pinadali po ng banal na Espiritu. Just read the Bible, pray every day, worshiping God for the rest of your life. Pag ginawa nyo po yan, dagdagan pa po natin ang isa ha, yung layunin ng Holy Spirit sa buhay mo. Serving God. Serving God. Pag ginawa nyo po yan, mga simpleng mga bagay, pero ang hindi mo alam, nakakapagpatibag ng mga gawa ng kaaway. Sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, di mo lang alam. Yung hirap na hirap ang pamilya mo o yung mga kaibigan mo na makalaya doon sa umalipin sa kanila, ikaw pala ang isang pwedeng gamitin ng Diyos. Like for example, the life of Peter. Si Pedro po, nagtangka pong talikuran si Jesus Christ. In the book of John, chapter 21. But Jesus Christ restored him. Sabi niya, Peter, do you love me more than this? Yes, Lord, I love you. So feed my sheep, take care for my sheep. In the book of Acts, ang buhay ni Pedro, nandun na sa layunin ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. And take note, napakarami pong gumaling na mga may sakit dahil sa kapangyarihang taglay ni Apostol Pedro. Alam mo kapatid, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na sumasayo at sumasa akin, maraming mga buhay ang mababago, maraming mga miyembro ng pamilya nyo makakalaya sa gawa ng kaaway kung seseryosohin mo lang ang pagsama ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Please, allow the Holy Spirit to work in your life. And allow the Holy Spirit to work with you. Do not defeat the purpose of the Holy Spirit in your life. And I tell you, you can speak well. You can speak the Word of God. You can share the powerful Word of God so that many people will be free. And you know what? Yung prayer mo, kapatid, napaka-powerful. Kayang tibagin ang sangkatutak na gawa ng kaaway sa buhay ng marami mong kaibigan, sa buhay ng mga pamilya mo, kung ikaw ay seseryosohin mo lang ang kapangyarihang yan. You can make it. You can do it. Right now, through the help of the Holy Spirit. I stand here because I believe that the power of the Holy Spirit, He is the Almighty God. No one can stop Him. He is unlimited God. Grabe. Alam mo ba kaya mong magpagaling ng may sakit? Alam mo ba kaya mong tulungan ng iyong kaibigan na magbago ang buhay? Alam mo ba na yung pamilya mo kayang makalaya sa kahirapan? Because the Spirit of God is upon you. I want all of you to yield in the Holy Spirit. Let us pray. Can you raise your hands? Sabihin natin sa Panginoon, pray, repeat after me ha. Sabihin po natin, may titibagin po tayong gawa ng kaaway sa mga spiritual dimension. Come on, let us feel the presence of the Holy Spirit. Mula po sa araw na ito,
sisimulan natin ang pagtibag ng gawa ng kaaway, hindi lang sa buhay natin, kundi sa mga pamilya natin. Believe it, and it will happen. Something will happen. Sabihin natin, Lord, Holy Spirit, come on, Holy Spirit, today, I surrender my whole life to you. Today, I yield in your will, Holy Spirit. Today, use my life, Holy Spirit. And I receive and I believe the power from the Holy Spirit right now, in the name of Jesus. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, basbasan niyo po kami. Tulungan niyo kaming sanayin ang aming mga sarili na pabagsakin ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Huwag naming idipit ang purpose ng Holy Spirit sa buhay namin. Hindi po kami gagawa at kikilos lang sa ganang aming sarili. Mahina kami, pero malakas ang Espiritong nasa amin. Pabagsakin mo, Holy Spirit, ang mga problema, ang mga suliranin, ang mga pagsubok, ang mga sakit, ang mga kahirapan, ang mga kabigatan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, Panginoon, pangahawakan namin ang kapangyarihan naming taglay na merong Espiritu ng Diyos sa aming buhay. Maraming pong salamat. Basbasan niyo po kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Come on, give glory to God. Give glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Marami pong salamat sa inyo. Hindi ko po alam kung may time pa po kayong mag-groupings, pero siguro magbatian lang po tayo. God bless all of you. Pagpalain po tayo ng